Nathan's POV. Umiga na ako sa aking kama. Shit! Para naiwan ng may ni Scarlett dito sa bedsheet ko. Sininghot ko pa yung una na hinihigaan niya. I love her smell. Hinahanap-hanap ko na kaagad. Umayos na ako ng higa at binuksan ang aking cellphone. And holy shit! Di ko pala siya nireplyan sa huling message niya sa akin. Kaya, dali-dali ako nag-type ng i-reply ko sa kanya. And then I sent another one para humingi ng sorry at sinabi ko na may kausap lamang ako. Kaya't natagalan ako sa pag-reply sa kanya. And then nag-reply siya at napangiti ako kasi it seems na interesado siyang malaman ko sino bang kausap ko. At bigla ako nakahanap ng getaway para maaya siyang muling makipagkita sa akin. Sabi ko sa kanya, i-explain ko sa kanya bukas ng gabi sa dinner date namin. Sinabi ko sa kanya, kahit wala naman talaga kaming napag-usapan na ganon. As expected, nahalata niya naman ang tactics ko. Hindi raw siya natutuwa at wala daw kaming usapan na ganon. Wala naman talaga kaming usapan na ganon kaya lang nireplyan ko na lang siya na ngayon lang namin pag-uusapan. Sinabi ko pa iti-text ko na lang sa kanya ang details about sa reservation ng dinner date namin. Para nagulat pa siya na nakapagpa-reserve na ako kaagad. Pero ang totoo, hindi pa naman talaga. Dahil on the spot ko lang naisip na ayain siya. Medyo nakaramdam din ako ng kaba sa last text message na pinadala ko. Nathan, yes, come on, I want to see you again. Ang tagal niyang mag-reply, napaisip tuloy ako. Mukhang naging mabilis yata ang move ko. Naiyain agad siya para sa second date. Pero ayoko kasing sayang yung nakuha kong pagkakataon. Nakapag-coffee date na rin kami. So I think it's time na iyain ko naman siya ng dinner. Nagiging mabilis nga ba ang move ko? Shit! Bakit ba simpleng dinner invitation lang? Nakakaramdam ba ako ng ganito? Ayoko ma-reject. Lagi nilang nire-reject ang proposal ko sa mga investment company eh. Sa simpleng dinner date request, ganon din ang mga nangyayari. Hindi po pwede. Kailangan kong makonvince si Scarlett na makipag-date ulit sa akin. Scarlett, dinner date? Reservation? Tunog sosyal ah. May dress code ba dyan kung formal ayoko? Agad akong nagtipa na i-reply ko sa kanya. Nathan, walang dress code. Kahit ano lang or kahit wala pa. Pero naisip ko burahin yung tinang ko na kahit wala pa dahil baka ma-misinterpret niya. Baka isipin niya yun lang habol ko kaya gusto ko mag-dinner date kami. Baka lalong hindi sumama. Ni-revise ko na yung tinype ko na message. Nathan lang? Nathan, yes. Scarlett, kahit wala akong damit pwede? Shit. Binura ko nga yung green joke na isisend ko sana ng una. Tapos ganito naman na mabang basta yung happy face ha, yung malaki yung pagkakangiting emoji. Binura ko naman yung green jokes nyo, ang re-reply ko sana sa kanya. Game, gusto mo pareho tayong walang damit? Since binura ko na, ano nang i-reply ko sa kanya ngayon? Nakatingin ako sa last message na pinadala niya at nag-iisip na magandang reply. Natawa ako ng bahagya. Just kidding daw. Lagyan ko ng kid ang tummy niya eh. Shit, ano bang naiisip ko? Di ko pa nga girlfriend si Scarlett tapos naiisip kong buntisin na siya kaagad. And besides, ito lang way ko para mas lalo ko siyang makilala. Di ko pa nga alam ano nga bang work niya or ang iba pang detalye sa buhay niya pero kahit ganon, kabisado ko ng lahat ng parte ng katawan niya. Ano bang i-reply ko? Nagsimula na akong mag-top. Nathan, so tuloy ba tayo? Hindi ko na natapos pa ang pagtatypo ng message nang makareceive ulit ako ng text galing sa kanya. Scarlett, okay fine, sige, game ako sa dinner date. Pero dinner lang ha, at hindi tayo pupunta sa place mo after. Binura ko naman yung tinatype ko na message na hindi naman kailangan. Dahil pumayag na siya, walang problema sa akin as long as madaragdagan na moments na magkasama kami. And malay mo, swertihin ako. Di nga ako pumupunta sa place ko after, baka sa place naman niya. Mukhang need ko nang mag-isip ng panibagong tactics kung paano ko magagawa yon. Nathan, thank you Scarlett. Send ko na lang yung details mamaya. Scarlett, oh bakit mamaya ka pa? Kung pwede naman ngayon na. Shit. Paano ko naman masasend ang details sa kanya? Eh wala pa nga. Gawa-gawa ko lang yon. Ang totoo ngayon pa lang ako magpapabook kaya no choice ako. Kung hindi mag-send ako sa kanya ng details kahit ang totoo, wala pa naman akong reservation sa restaurant na yon. Pero alam ko naman na masarap doon dahil nakakain na ako ng ilang beses. Sana lang kung may available ka kapag nag-inquire ako mamaya. Scarlett, okay. Alam ko na kung saan to. Sige, bukas na lang. Nathan, wait, anong ginagawa mo ngayon?
Nakahiga sa kama. Pareho tayo nakahiga din ako. Tinatanong? Sinabi ko lang. Antok ako eh. Alam ko, kasi ako ang pumupuyat sa'yo. Ha ha. May kasama pang extremely happy face emoji sa dulo ng message. At nireplyan ko rin siya gamit ang ganong emoji. Hay nako, makulit ka rin pala. Matutulog na muna ako, sige. Ako rin, inuubos mo kasing lakas ko eh. Ako pa tanun. Ginusto mo rin naman eh. Kanina parang ingat na ingat kami sa pagte-text tapos sa isang iglap lang, napunta ng usapan namin doon. Bahala ka, matutulog na ako. Okay, medyo umiiwas na siya pero may tawa pa rin naman sa message. Ako din naman eh. Dapat pala hindi ka na muna umuwi. Matutulog ka lang din naman pala. E di sana tabi pa tayo ngayon. And I'm willing to give you more. Isasend ko ba? Too risky pero sige, panay naman ang haha niya sa message eh. Sinend ko na at binitawan ko ang cellphone ko. Parang ayaw kong basahin kung ano mang magiging reply niya pero muli itong tumunog. Ang bilis ng reply niya. Kinuha ko ulit ang cellphone ko at agad binasa ang message niya. Taba lang na umuwi ako at mukhang wala ka palang balak na pagpahingahin ako. Seryoso ko bukas, Nathan. Dinner date lang, no other business. Napangisi naman ako sa reply niya. Mukhang siya na-challenge niya ako ah. Tingnan natin kung dinner date lang ba talagang magaganap bukas ng gabi. Scarlett's POV. Di ako makapaniwalang pumayag akong mag-date kami ni Nathan bukas ng gabi, pero may kondisyon ako. Sinabi ko through text na dinner date lang gagawin namin at wala nang iba pa. At sinabi ko rin hindi ako pupunta sa place niya after. Ewan bakit sinabi ko yon, trip-trip lang. Natatawa lang ako sa style ni Nathan tungkol sa dinner date na sinasabi niya. Wala naman kaming napag-usapang ganun. Nung una parang ayoko since libre niya at nakapagpa-reserve na siya, bakit hindi? Since di naman ako busy. Muli kong sinarge ang cellphone ko at nagpa siya na akong matulog dahil inaantok na talaga ako. Pinikit ko ang aking mga mata hanggang sa nakaidlip na ako. Nagising ako mga bandang hapon na. Bumangon na ako dahil nagugutom na ako. Yung breakfast pang niluto ni Nathan ang huling kain ko, ang light lang nun dahil wala naman kaming dalang kanin. Inalis ko lang ang charge ng cellphone ko at pagkatapos lumabas na ako ng kwarto. Agad kong nabungaran si Diana nakaupo sa sofa sa may sala, nanonood ng TV. Hello po ate, ang bati naman ito sa akin. Hello din, ang sagot ko sa kanya with a smile at nilagpasan ko na siya. Nagdiretso na ako sa ref para maghanap ng mailuluto at ako'y gutom na talaga. Ate Scarlett, may pagkain para dyan sa lamesa, kain ka if you like. Ay, bet ko to si Diana. Mukhang mas okay siya maging roommate kaysa kay Margot. Unang araw pa lang may pa-free food na kaagad. Sinarado ko na ang ref at lumapit sa lamesa. Wow! May isang bucket ng chicken joy. Sinilip ko, may 3 pang chicken tapos may 2 rice. Ay bakit ang dami mo namang in-order? Sabi ko pa sa kanya habang nakuha ko ng mangkok at kutsara. Dito na lang ako sa mangkok kakain para madaling hawakan dahil ang bala ko'y doon ako sa sala kakain. Panigurado kung nandito si Margot magagalit yun. Ayaw nung kumakain ako sa sala pero wala naman siya ngayon dito eh. Di naman niya malalaman. Di ako nag-order. Padala pa yun ng boyfriend ko at saka masanay ka na ate na may pagkain dyan lagi sa lamesa. Yun po kasi ang love language to na magpadala sa akin ng pagkain. Wow! Ayos na ayos pala tong bagong roomie ko eh. Panigurado magkakasundo kami. Lagi palang may pa-free food ngayon. Ah, ganun ba? Sana all na lang sa'yo. Ang natatawa kong sagot sa kanya at natawa rin naman siya ng bahagya. Di naman ate. Nauna lang siguro ako. Malay mo, ikaw nang sunod at ako naman magsana all sa'yo. Ang sagot din naman niya. Sana nga magdinang anghel ka. Ang sagot ko naman sa kanya. Papunta na sana ako sa sala nang setahin naman niya ako. Ate Scarlett, huwag ka nang mahiya. Dagdagan mo pa yung chicken more kahit ubusin mo na yan. Di na ako nakain sa gabi, diet ako. Di naman niya agad sinabi, di sana. Di na ako kumuha ng mangkok. Sa mismong bucket ko na lang sana nilagay ang rice. Pero, joke lang yon, syempre. Don't worry, Diana. Mauubos ko yan, malakas akong kumain eh. Maraming salamat. At tumabi ako ng upo sa kanya at tinignan ko kung anong pinanonood niya. Korean novela. Ate, sorry. Baka manonood ka pala. At iniaabot pa niya sa akin ang remote at umiling-iling ako. Ano ka ba?
Ikaw na unang manood eh. Sige lang, manood ka lang. Dito lang ako. Ang sabi ko bago kumagat sa chicken. Nginitian naman niya ako at pinagpatuloy namin ang panonood. Wala naman akong naiintindihan dahil sa pati language ay Korean. May subtitles lang na English sa ilalim pero eto ko ngayon, nakatingin pa rin sa screen ng TV. Tumayo na ako at ako'y busog na. Mamaya na lang ako mamamapak ulit kung meron pa. Kumuha ako ng baso ng tubig at nagsari ng tubig na malamig. Galing sa pitsel na kinuha ko sa loob ng ref at ibinalik ko rin pagkatapos. Pumunta na ako sa lababo para ilagay ang pinagkainan ko and wow! Ang linis ha! Swerte talaga ako dito sa bagong roommate ko. May pa-free food na mukhang masipag pang maglinis. Sinimulan ko ang paghuhugas ng pinagkainan ko at bigla akong naalala. Paano pala bukas? Kung magde-date kami ni Nathan, panigurado, marami na namang kwento at wala pa akong nakakwento na kahit ano tungkol sa buhay ko. Tapos naalala ko rin yung sinabi ni Marco, ang dali-dali lang ng solusyon ng problema mo, Scarlett. Kung sa tingin mo maiinip ka sa loob ng 3 buwan, i-date mo si Nathan, makapag-break ka bago mag 3 months para hindi rin masyadong halata and then tapos. Sundin ko kaya yung payo ni Marco. Bakit ko ba naaalala ang walang kwenta niyang suggestion? Si Margo kasi kung ano-anong tinatanim na suggestion sa kokote ko para lang talagang hindi ako magpumilit sumama sa kanya sa probinsya. Natapos ko na ang aking hugasin at bumalik na ako ng upo sa sala at pinagpatuloy ko na ang aking panonood. And then may na-realize na naman ako. So basically, ganito nga lang ang magiging routine ko everyday. Pakain-kain, panood-nood ng TV. Kung pagpunta naman sa bar, mukhang malabo na rin. At wala naman si Margo para makasama ko. Shit, hindi pwede to. Kailangan ko ng pagkakaabalahan. Mukhang konting-konti na lang para mako-convince na akong gawin yung ipinayo sa akin ni Margo ha. Hay nako, bahala na nga. Tinoon ko ang atensyon ko sa screen ng TV hanggang sa napunta ang eksena kung saan nagde-date ang babae at lalaki nang biglang pumasok sa isipan ko si Nathan at napangiti ako. Kita ko naman ang itsura ni Diana na halatang kilig na rin. Partida holding hands pa lamang yung napapanood namin. Samantalang kami ni Nathan nauna yung shit. Naalala ko na naman yung moment namin sa bathtub, shower, tsaka sa bed niya. Parang na-miss ko na siya kaagad ah. I mean, yung bathtub niya pala. Parang gusto ko ulit maghubad doon. Hay, ano na naman ba itong naiisip ko? Pagkatapos kong magbigay ng kondisyones kay Nathan, na tanging dinner date lang ang ganap bukas pero gusto ko naman na magbabad sa bathtub niya. Tama ng kalokohang to. Tumayo na ako at nagpaalam kay Diana na papasok muna ako sa room ko. Kinuha ko ng cellphone ko at may message na pala si Nathan na hindi ko nabasa kanina bago ako natulog. Sleep ka na. Sleep din ako. I miss you. Shit, bakit parang kinikilig ako? Hindi parang. Kinikilig talaga ako sa nabasa ko sa sobrang lawak ng ngiti ko. Di talaga mapagkakaila na may something about sa amin ni Nathan. Or pwedeng kaya ko lang to nararamdaman dahil may nangyari na sa amin? Heist. Nakakamiss magkaroon ng boyfriend. Kung pwede nga lang, maging kami na lang ni Nathan eh. Kaso masyadong komplikado. Baka hindi niya matanggap ang uri ng trabahong meron ako. Tsaka hindi niya rin pala po pwedeng malaman sakali. Dahil may date kami bukas ng gabi panigurado. Marami namang kukwento si Nathan. At ako ni Isay wala pang kinukwento sa kanya. Kailangan ko palang mag-imbento ng kasinungalingan. Sabi nga ni Margo, doon naman daw ako magaling. O siya, sige na. Ako na ang sinungaling. Hawak kong cellphone ko at binabasa ang mga usapan namin ni Nathan. Scroll hanggang sa may maisip ako. Muli akong lumabas sa kwarto at bumalik ng upo sa sofa. Kunwari, makikinood lang ako ulit. Pero ang totoo, bala ko lang siyang tsikahin. Diana, curious lang ako. Pasensya ka na ha? Tahimik kasi si Margo. Di pala kwento kasi yun eh. Gusto ko lang malaman kung bakit ka umupa ng short-term lease dito. I mean, bakit for only 3 months lang? Okay lang, Ate Scarlett. For only 3 months lang din po kasi ang kailangan ko. Wala naman po akong balak na magtagal dito eh. No choice lang po kasi ako. Dahil newly fired po ako as medrep. At dito po kasi ako na-assign na mag-training eh. Buti nga nakita ko agad sa marketplace ang post ni Ate Margo at nagkasundo naman kami. Buti pa sila ni Margo. Magkasundo ka agad. Yon ang sana all.
Or pwede, nabait-baitan lang si Margo para hindi umatras si Diana sa pag-rent ng room niya. At ang tindi din naman talaga nitong si Margo. Sa marketplace pa talaga siya nag-post. Grabing pangailangan ba ng babaeng yon? Sa bagay, ayos lang din naman. At least may makakasama ako. Bawas pagkainip na rin. So yun palang trabaho niya, medical representative aka medrep. Pwede. Kung susundin ko ang sinasabi ni Margo na makipag-date ako kay Nathan sa loob ng 3 buwan para hindi ako maboard, kailangan kong gumawa ng plano. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na isa akong agent na namamahinga lang. Kailangan kong mag-imbento ng ibang trabaho at pwede kong gayahin ang trabaho ni Diana kunwari. Ayos na rin palang ginawa ni Margo dahil kay Diana nakakuha ko ng reference. Reference sa kasinungalingan na gagawin ko. Maganda ang trabaho ng isang medical representative aka medrep dahil hawak mong oras mo. Tama. Yan ang sasabihin ko kay Nathan kung sakali mang tatanungin niya ako. At ang fake job ko na yon ang gagamitin ko oras na need ko nang kumawala. Sasabihin ko nakadestino ko sa malayo. So hindi na kami pwedeng magkita pa ng mga ganon na dahilan. Siguro, bahala na at saka ko na lang iisipin ng iba pa. Marami pang po pwedeng mangyari sa loob ng 3 buwan. Tinatanong ko pa si Diana sa proseso ng work niya. Anong mga ginagawa niya? Bukas daw maaga raw ang alis niya dahil may training daw sa umaga at pipick upin daw niya ang mga samples ng gamot. At bibigyan daw niya ako. Ang perfect naman ang gagawin kong pagsisinungaling. Since gabi pa naman ang date namin ni Nathan, pwede ko pa siyang hintayin para maluha ako ng sample at ibibigay ko kay Nathan para mukhang mas kapani-paniwala ang kasinungalingan ko. Okay. Peking trabaho, done. Ano pa nga bang pwede kong sabihin sa kanya? Over the years, ang natutunan ko lang is the best way to lie is to point out other truths. Dapat magsabi rin ako sa kanya ng ilang katotohanan tungkol sa sarili ko. Napapa-overthink malala ako Bakit ganun? Feeling ko nasa isang mission ako ngayon at ang mission ko ay si Mr. Nathaniel Torres. Parang medyo nakakonsensya ako dahil wala namang ginawang masama sa akin sa Nathan. Puro sarap nga tapos ang sama pa ng bala ko. Ay, bahala na nga. Bigla naman tumayo si Diana at nagtanong kung saan ang malapit na convenience store. Bibili raw siya ng napkin at paubos na raw ang stocks niya. Di raw siya makakapagdala ng extra. Nagpresenta naman akong samahan na lamang siya para alam na niya next time kung saan nga siya bibili at para itour ko na rin siya sa area. Pumasok kami sa kani-kaniya naming kwarto para makapagbihis saglit at pagkatapos umalis na kami. Nasa loob na kami ng convenience store at medyo naboboard. Ito na nga bang sinasabi ko Ang hirap talaga ng walang ginagawa. Hinayaan ko lang kasi si Diana na mamili ng kailangan niya. Baka kasi mailang kung pati ako Ayoko na may kasama kapag may namimili at baka hindi ako makapili ng ayos. While waiting, naisipan kong magkape na muna. Nandito ako sa may snack area ng convenience store. Bit-bit ang kape ay umupo na ako sa bakanting pwesto habang waiting kay Diana. Parang ang tagal naman yata niya or sadyang bored lang ako. Chinek ko ng oras sa cellphone ko. Bored lang talaga ako. Wala pang 5 minutes Mula sa bintana, dito sa loob ng kwarto, natatanaw ko ang ATM machine sa kabilang side ng kalsada at naalala kong need ko nga palang mag-withdraw. Pero teka, di ba meron nga din dito pala sa loob? Bit-bit ang kape, chinek ko pero may nakapaskil na papel sa harapan nito at ang nakalagay offline. Shit, need kong lumabas. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa may itaas para hanapin kung nasa ang aisle si Diana at agad ko rin naman siyang nakita. Pinuntahan ko siya at nagpaalam akong lalabas ng ako saglit at magwi-withdraw ko. O sige ate, Scarlett, puntahan mo na lang kita doon at pupunta na rin ako sa counter. Pasensya ka na ang tagal ko Sus, ano bang sinasabi mo? Roomie tayo, take your time. Di naman mawawalang apartment natin Ang nakangiti kong sagot sa kanya. Tumawa to ng bahagya at sabay na kaming naglahad. Siya papunta ng counter at ako naman ay papalabas hanggang sa makalabas na nga ako at nakatawid na sa kabilang side ng kalsada. Hawak ko pa rin ang kape at humigop ako and shit, ang init pa rin. Gaano ba kainit ang tubig sa machine na yon? Napapaso pa rin ang dila ko Wala namang pila dito sa ATM machine kaya ako na rin kaagad.
Pinasa ko agad ang card ko at pumindot-pindot na ako. Mabilis naman ang transaction at agad na lumabas ang perang winidraw ko. Nilawa ang card at kinuha ko ang pera mula sa machine. Habang binibilang ko ang pera na na-withdraw ko, bigla namang may nagsalita sa likuran ko. "Huwag kang gagalaw. Hold up to." Ang dinig kong sigaw ng isang lalaki mula sa likuran ko habang nagbibilang ako ng pera. Shit! Seryoso talagang mabibiktima pa ako ng hold up? Tinigil ko na ang pagbibilang ng pera at hindi na nga ako gumalaw. Taas ang kamay. Okay. Tinaas ko naman ang dalawang kamay ko. Ang isa, hawak ang pera at ang sa kabila naman ang kape na hindi ko mainom-inom dahil sa init. Okay, bakit parang tagal naman ata ng next instruction ng hold-upper na to? Napangisi ako sa bagal niya. Halatang baguhan lamang siya or hindi pa sanay gumawa ng masama. Itaas mo yung kamay mo. Ano bang petsa na, Kuya Manong? At lalo ko pang tinaas, baka nakukulangan ka eh. Humarap ka, dahan-dahan. Sa wakas, pinaharap din ako. At talagang gusto pa niya dahan-dahan ha. Okay ulit. Sinunod ko na naman ang gusto niya. Habang nakataas ang dalawang kamay ko na may hawak pa ring pera at kape, unti-unti akong humaharap base na rin sa instruction ng hold-upper. Shit! Di ko na mapigilan pa ang matawa na makita kong itsura at get up ng lalaking nasa harapan ko ngayon. Talaga bang hold-upper to? Bakit natawa ka? Akin na yung pera. Paanong di ako matatawa? Halatang peke naman yung baril niya eh. Halatang plastic at magaan tapos nanginginig pa ang mga kamay niya. Nakasuot siya ng black hood jacket. Kulay itim din na black pants na suot niya. Tapos nakasuot din siya ng black face mask. Tiningnan ko naman ang sapatos na suot niya. Naka-chalk tailor siya. Ayos pormahan natin kuya. Ganda ng porma pero walang pera. Pwes, malas mo kung anong gagawin mong benomano. Tama nga hinala ko kanina na nakatalikod pa lang ako eh. Baguhan siya at hindi pa siya sanay. Umiling-iling ako at binaba kong isa kong kamay na may hawak na pera at agad nilagay sa bulsa ko. Anong ginagawa mo? Sabing akin na yung pera? Ang muling sigaw niya habang nakatutok pa rin sa akin ang peking baril na hawak niya. Hey, what a night! Yung gusto ko lang mag-withdraw ng payapa tapos may gustong sumubok sa pasensya ko. Umuwi ka na kung ayaw mong matulog dito sa kalye. Ang nakangisi kong sabi sa kanya. Pasimple naman akong tumingin sa kabilang side ng kalsada kung saan tanaw dito ang convenience store. Buti nasa counter pa si Diana. Shit! Ang yabang mo ha? Kung ayaw mong mamatay, bigay mo na sa akin ang pera mo. Nasabi ko sa ibabarilin kita. Ang tapang-tapangan niyang sabi. Ay grabe ka naman kuya. Ang bala ko lang patulugin ka tapos ikaw gusto mo. Patayin ako agad-agad. Grabe ko oh. Di sige, putok mo yung armas mo. Ang paghamon ko sa kanya. Tingnan natin kung pellet ba yan or water gun. Sinubukan ko ulit sumimsim ng kape at shit, napasa na naman ang dila ko. Tagal naman lumamig ng pesting kape na to oh. O ano na kuya, nagmamadali ako. Tumabi ka nga dyan sa daraanan ko. Ang utos ko pa sa kanya. Shit, anong klaseng biktima ka? Hindi ka ba talaga natatakot? Sa tono ng boses niya, konting-konti na lamang, ay matatakot na siya. Ano bang klaseng hold-upper ka rin? Hindi ka naman nakakatakot eh. Mukha ka lang pupunta sa rock concert at isa pa, halata namang peke yung aramas mo. Itago mo na yan, nakakahiya ka lang. You don't have the guts to do it, so please mag-iba ka ng linya. Wag hold-upper. Panigurado mahuhuli ka kaagad. Hay nako, gusto ko pa sana siyang bugbugin. Oh, eto, bumili ka. Umuwi ka na, umubili ka ng pagkain. Yung sobra, gamitin mo sa pag-apply ng trabaho ha. Tigil mo ng kalokohang to, please lang. Binaba niya ang peking armas at tinago niya sa likod ng pantalon niya. Totoo bang bibigay mo lahat sa akin yan? Ay hindi, utang mo. Kita mo nga inabot ko sa'yo. Sige na, ito na. Isama mo na rin tong kape para kumalma ka. Ayoko na yan, di ko na maiinom. Shit talaga tong peking hold-upper na to eh. Kulong agad pag nagkataon, bagal kumilos. Ako nang kumuha ng kamay niya at nilagay ko ang isang libot sa kabila, nilagay kong kape at nalagpasan ko siya. Tumawid na ng kalsada na nakita kong palabas na si Diana. Agad ko siyang sinalubong pagkalabas niya. Tara na! At sinabayan ko siya ng lakad. Ate Scarlett, sinong kausap mo kanina? Ex-boyfriend mo? Walang Jo, oh. Sa dami ng po pwedeng ihula ni Diana, bakit yun pa? Paano mo naisip na ex ko yun? Di ko nga yun kilala eh. Akala ko kasi kakilala mo kasi para nakikipagtalo ka. Nakita ko pa hinahawakan mo yung kamay niya eh.
Sa dami ng po pwedeng makita yung tagpo na pilit ko pang nilalagay sa kamay ng peking holdupper ang pera. Napag-isipan patuloy kung may kerengking ako. Hindi, wala yun. Pulubi lang. Nalagay ko lang sa kamay niya ang pera. May sakit kasi eh. Hirap pumawak. Binigyan ko lang ng pangkain. Talaga? Pulubi yun? Di halata ah. Sayang naman, cute niya. Bagay kayo. Napeling-iling na lang ako sa iniimik ni Tony Diana. Kakapanood na yan ng Korean novela.